PUP Scholar Radio. Tara, eskwentuhan tayo. Magandang araw, magandang buhay, schoolmates. Isang pagbati mula sa inyong nag-iisa, naiiba, at higit sa lahat, kahangahangang punong abala. This is your host, Kian, together with your host, Justin, mula sa Kolehiyo ng Edukasyon. What's up, schoolmate? This is your host, Justine, at welcome sa ating chikahan. You are now listening to Hackney Scars, discovering the depths of media and technology, unraveling the threats to privacy and security. Ay, shala! Ano bang meaning ng Hackney Scars na yung partner? Parang may katunog kasi eh. Alam ko yung iniisip mo, partner, pero medyo closely related naman sila pareho. And alam ko magiging worried tayo pag meron tayo nito. Meron nga ako nito eh. And dahil nga, nandito tayo ngayon para i-discover yung mga kasulok-sulukan ng media and technology. Kasama na yung mga threats dito. Kaya nasabi ko yung nahambing natin yung Hackney Scars. Di ba parang acne scars, yung scars or yung outcome na dulot ng technological threats like hacking. Ang witty ng nakaisip niya, no? Parang, kung iisipin, no? Parang mapapakanta ka na lang ng The scars of your love remind me of us. Tama. They keep... Tama na, disclaimer po. Ay, bawal pala. Sorry na po. nag-enjoy po. Nag-enjoy lang ako. Pero yun ang ganda. Parang napakanta ka pa dun eh. Pero aminin mo, tama, di ba? Tama ako. Yung acne scars, yung binibigyang lunas na at solusyon na natin ngayon with modern skincare. And ngayon naman, magbibigay tayo dito ng liwanag sa mga kaganapan na nangyayari sa media and technology na nagiiwan sa atin yung mga kakaibang scars. Gets ko na, partner. Parang, thank you sa pagbibigay ng linaw sa aming lahat. Kasi, ayun nga, di ba, napakanta mo pa ako. So, kamusta ka naman ngayon, partner? I'm okay. And tignan mo naman, ang fresh. And look at you, so fresh na fresh, di ba? And parang bagong ligo, medyo basa pa yung hair mo. Ayan, thank you for asking, partner. Speaking of fresh, di naman, di ba, fresh na fresh ako ngayon. Di naman yung outfit check muna tayo. Damit galing sa ukay, ang pants galing sa ukay, ang shoes. Lahat galing sa ukay, di ba? Wow, very... So, any balita naman ngayon, partner, or any, kung ano yung nararamdaman mo, kasi di ba katatapos lang ng departmental examination ngayon ng COED? Ay, buti na banggit mo yan. Speaking of the departmental exam, di ba katatapos nga lang nun dito sa College of Education, and super proud ako kasi super smooth and successful nung DepTals natin that was prepared by our own department, and I must commend yung mga people behind this departmental exam. Thank you so much po sa lahat ng nag-prepare nito. So, ayun nga, thank you po. Napakasbot nga talaga ang naganap ng departmental examination ng College of Education. Yeah. And we can say that they have put a lot of effort para sa successful na outcome na ito. Siyempre. Pero, ayun na nga, syempre, hindi ito ang usapan natin ngayon. Dahil ang balita ko, partner. Ano yung balita mo, partner? Pag-uusapan natin ang iba't ibang technological happenings when it comes to security, privacy, o yung paggamit natin ng iba't ibang platform sa internet na ginagamit natin ngayon. Oh, really? And alam ko, meron tayong makakasama ngayon eh. So, excited ka na ba? Umpisa na ba Yes natin? naman! Super excited na po kami ngayon. And now to begin our electrifying topic. Bugs, electrifying yarn. Electrifying, syempre. And yung tipong kikilabutan tayong lahat ganon. And so, okay, ulitin ko, wag na nating palagpasin or patagalin, partner, dahil ipapakilala na natin ang ating magiging guest speaker for today's episode. Hindi mabubuo ang episode na ito kung wala siya because of his remarkable talent and experience as an IT project management associate and a tech support analyst. You know what, partner? He also has experience being a case working porting specialist and has worked in business administration services. Oh my God. Alam mo ba kung sino to, partner? Oh, So, sino yan, introduce partner? natin siya. So, sabay na natin siya. Sige. This person is no other than Mr. Josh Erwin Epsidenyo. Kamusta ka po? Hello, po. guys.
Hello guys, thank you for having me. Parang hindi ako yun Parang di ako makapaniwala na ako yun. Pero anyway, yun. Thank you for having me here. Kamusta kayo? Ayun, okay naman po. Okay po, and thank you po dahil pinaunlakan niyo po yung invitation namin. Sobrang thankful po kami talaga. Kayo po, kamusta po kayo? Ano Yes pong kamusta naman po kayo? masasabi niyo about yung current life niyo po ngayon, lifestyle or others? Ayun, medyo busy sa work and mostly naman is working lang ako since wala naman ako ibang obligation. Pero yun, as of now, I'm working on a BPO back office supporting tech support. And also, I was working as a casework support with my previous company. Anyways. Okay po. Super busy person itong si Tama Mr. naman, Josh partner. kasi very workaholic po ba? Parang Medyo. medyo. Siguro dahil wala nag-aantay sa bahay. Ay, yun lang. Pero soon siguro, no? Diba? And So, sir, meron po kaming mga inihandang katanungan para sa'yo. Oh, sure. So, ikaw, ayun. partner, ano nga Syempre, ba yung yun? pinag-uusapan na natin kanina about technology. Pero matanong ko nga po muna, sir, ano po bang mga hilig nyo ngayon when it comes to technology, media, mga platforms natin, di ba? Meron din yung mga Facebook. Mahilig po ba kayo mag-Facebook? Or yung mga games or mga other passion nyo po? Ano po ba? Mostly, nanonood na ako sa YouTube sa Netflix Sa Ay, mga series. So, ikaw ba, partner? Ano ba yung mga ginagawa mo ngayon sa mga... Paano mo ginagamit yung technology? Diba? Ay, ako kasi Facebook lang, scroll lang. Ikaw ba, sir, ganun ka rin? Facebook Sometimes, pero mostly, nanonood lang talaga. ako ng Anood lang videos. talaga siya ng YouTube videos. And me naman, mahilig din kasi ako maglaro yung mga online games. Ay, sa'yo tayo dyan, partner. Ano ba nilalaro mo? Ako, ngayon, Call of Duty, kung alam niyo yun. And yes. naglaro din ako yung Mobile Legends. Ikaw ba? Same tayo, Mobile Legends. Actually, to be honest, pag naglaro ko ng Mobile Legends, minsan lang inaabot na ako ng mga umaga. Ay, grabe diba? Ikaw ba, yun. partner? Ay, hindi naman masyado, pero slight lang. Kasi Ah. ano naman pagtalo na syempre nakakaano, di ba? Ay, ayoko na, out na tayo. Ayan, so parang tayo na lang nag-uusap dito. Parang wala na yung ating guest speaker. So going back, so sir, what is the connection of media to technology po ba? Ano nga po ba yung connection ng media sa technology? Yes po, since di ba, parang nabanggit nyo po kanina or pagpapakilala po namin sa inyo, isa po kayong IT project management na malapit po dun sa technology and such. Okay, so let's define media first. Media is a means to reach a larger audience, to disseminate your information. So basically, ito yung tool mo para ipahatid yung information mo sa maraming tao and also kahit sa napakalayong lugar pa. So Tama. it's a tool to widespread your information. Yes. So just like internet, siya yung media na pinakasikat na ginagamit natin ngayon. Kasi dati we used to use television, radio, and also newspaper back then. Yes. Pero ngayon internet na, siya yung pinakamabilis at saka pinaka-convenient kasi hindi ka na kailangan umalis ng bahay. Yes po. And speaking of, naalala ko po yung sinabi niya yung ginagamit dati, television. Alam niyo ba yung yung mga malalaki pa yung likod or naka-box? Eh, Yeah. parang meron siyang, yung pihitan niya yung nasa gilid. Yung may CRT. cabinet siya, yung bawal siyang manakaw, tago mo siya dito. Ganun, di ba? Oo. Ikaw ba? May ganun ba kayo dati ng bata ka? Wala kasi pero yung meron kaming TV dati na parang matanda na nga siya, parang kaedad na siya ng mga pamangkin ko, ng mga pinsan ko. Ano na ba pamangkin mo? Matanda na siya, mga 8 years old. 8 ka-edad siya, no? Hindi pa, mas matanda pa yung TV Oh, namin. tignan mo. Pero yung TV namin ngayon, buhay pa. Kaya lang, parang meron siyang hepa, naninilaw na kasi. Okay. Kala ko yung black and white pa eh. Ay, hindi na wala Ikaw, sir, naabutan mo ba yung mga ganun? Nabutan ko naman yung CRT, yung mga matatabang TV. CRT pala tawag doon. CRT po ba? Yes, cartridge tube. Ayun pala. And, syempre, napag-usapan na natin yung mga TV, ano ba yun, sa mga media, mga lumang media, and ngayon may modern technology. Ano po ba yung kaibahan ng media and technology? Or same-same ba sila? Media, as we mentioned earlier, ito yung parang ito yung media mo or canvas mo nung tool. Which is yung tool natin, for example, Facebook. Siya yung tool na gagamitin mo para manood ng video, makipag-chat, makipag-communicate, or mag-post mag-publish ka ng blog dun sa Pero yung tool or yung technology, siya yung
lalagay mo sa media para i-widespread mo. Siya yung canvas mo. For like painting, yung canvas mo is, depende kung ano, I'm not familiar with painting, pero siya yung pagpipainting mo, pagdodrawingan mo. Okay, parang yung ginagamit natin yun yung media as a source ng parang pagpipintan and then technology para ma-disseminate sa wider range ng people. Tama po ba? Media is your tool to Baliktad. Parang ano lang siya, sir, parang sa online selling, parang nagbebenta ka gano'n. Parang yung, ano yung ginagamit mo para makita ng mga tao, para makakolekta ka ng bibili, parang gano'n. for a better term, Shopee is a tool or the technology. Okay. And media is the internet. Yeah, that's right. Medyo na-gets na namin. Medyo naguluhan nga rin ako, no? Kasi Nakakalito bakit- talaga siya. Oo. Medyo mapagpapalit mo siya in sometimes. Pero, Kasi, because what people usually know is that media and technology are the same, di ba? And Tama. sometimes they also interchange their meaning and their purpose. Yes, katulad nung nangyari sa atin kanina, parang napagbali-baliktad na natin. Buti nandito si Sir Josh para linawin ang lahat. And dahil nabanggit na natin yung media and technology, pag-usapan naman kaya natin yung yung mga current na kaganapan ngayon. Meron po ba kayo masasabi about our current media and technology? mabilis. Mabilis din mag-disseminate ng information, mag-disseminate ng false information. So, kailangan, ang pinaka is maging informed tayo lagi dun sa mga information na i-consume natin. Kasi yun yung nakikita kong isang negative ng media is masyado siyang madali para gawin sa mga bagay na hindi tama. Kaya nga po, sir. Kaya nga, di ba, dapat bago tayo magdesisyon, kasi di ba marami nang kumakalat ng mga fake news, dapat nagpa-fact check muna tayo. Tama. And sabi, mabilis. Parang sa sobrang bilis nung yung galaw nung technology, parang minsan hindi na tayo nakakasunod na pag-iiwanan na lalo yung mga matatanda nating generation, no? Kaya, yun yung mga mas madaling naloloko, di ba, Pero sir? speaking matatanda, marami na rin naman gumagamit ng mga technology, yung mga matatanda, di ba? Sila lola, di ba? Meron na rin sila mga Facebook. Noon, di ba, ang usually na ginagawa lang nila, naglalaro lang ng mga Candy Crush. Ayun, sir, naka-encounter ba kayo nung pag i-assist nyo yung older people dun sa technology? Di ba parang hassle, mahirap? Ano po ba experience? Yes. Siguro, pinakamadali dyan is parang pag nagtuturo ka ng older people, isipin mo na lang nagtuturo ka na rin ng kinder. So, you have to be more specific. Kasi nga, di ba, they don't have knowledge about doon sa technology na ginagamit nila. Yes, syempre parang sa sobrang niya, foreign niya sa atin, or lalo na sa mga matatanda na hindi nabuhay dun sa ganong setup. Sobrang alam mo yun, yung Parang, bago, kala mo napunta ka sa ibang world, Tama. di ba? And dahil iyon, napunta tayo sa ibang world, pag-usapan naman natin, yung mga effects, mga Cyber attacks, negative, para mga ganon. like that, mga negative effects. Baka meron po kayo may i-share. Meron ako ma-share, mostly yung mga malware. Familiar kayo dun sa mga ads dun sa mga website na dapat pinupuntahan nyo pero with precaution. So, pag nakita kayo mga gumagalaw na images, mostly meron yung mga malware. So, beware na mag-click kung saan-saan. Saka, kung hindi ka sure, ang pinaka-best advice, kung hindi ka sure dun sa pipindutin mo, huwag mo nang pindutin. So, ang example po ba nito, yung spin the wheel, parang mananalo ka ng iPhone? Yes, Yun yes. sana sasabihin Diba? ko Sasabihin ko, sir, mananalo ba ako ng iPhone talaga doon? So, ano po ba yung mapapayo mo sa akin, sir? Kasi, ako nag-download ako Gusto ng mga mo na movies ba? sa mga uTorrent. Muntik mo na ba pindutin yon para Hindi, manalo kasi ng pag iPhone? nagda-download ako, may lumalabas siya na another tab. Parang virus to. Pop-up, Ngayon po ba yung mga sir? example? Yes, Ano nun? po pop-up. yun? Yung mga pop-ups na yun, mostly yung mga link nun is for ads. Doon kasi kumikita. Ewan ko kung pwede natin sabihin to on record, pero yung mga pirate sites, doon Okay. sila kumikita. Doon sa mga ads na yun. Once clinic mo kasi yun, points na yun sa kanila, which the points is converted to cash. Okay. So, kung mas marami kang click or marami kang tabs na mabubuksan, mas marami yung kita nila. Oh my So, God. doon kayo Sobrang ganun pala daming, kalagana.
yumaman na sa atin yung mga ganun, no? Ang dami na kasi every site yata hindi na bago yung mga ganun, may mga pop-up or minsan yung link na ikiklik mo biglang mapupunta ka sa Shopee or sa Tama, sa Lazada. Lazada. Bakit kaya Pero ganun? hindi ako Yes. spread. Kasi yung ginagawa nila dun sa mga embedded link, madalas pang ginagawa nila kung napapansin nyo sa Facebook, maraming criminal dito eh. Yung sasabihin nila part 2 ng video, pero pag clinic mo, Iba na. Shopee or Ay, tapos ginagawa kasi nila dun yung link is kino-convert nila to another link. Yun din yung isang issue na nakikita ko ngayon is kahit minsan, kahit basahin mo yung mga link na hindi familiar siya o kahit maging familiar pa sa'yo, minsan delikado yun kasi sometimes it leads you to malware, which is yun yung magiging problema, mga virus, or chances are pwede kang ma-ransomware, which is your data will be have a lock or hindi mo siya ma-access as long as hindi ka magbayad dun sa hacker. Kaya siya ransomware. Oh my gosh. Kasi nanghingi siya ng ransom para Yes. bigyan ka ng password dun sa Marami na rin kasi mga ganun, di ba, partner? Yung sa Facebook, sa mga business, meron ako nakikita ang comment doon na sabi, click mo to, parang sa sa negosyo. Parang ganun. Add ko lang, kasi madaming lumalabas dito yung sa text po sa akin. Yung nanalo ko kay Willie, or kay so mga po ba? Ayun, yung mga nanalo ko, 1 million, ito, i-claim ko. Click ko lang to, or tawagan ko to. Meron pa, sir, yung, I have important something to tell you. Email me here. May ganun po, Meron i-email pa, sila. friend. Ano naman po yun? yung mga ganun, yung nare-receive yung mga text, tawag din is mga text blast. May mga tool kasi or mga website na may isang message ka lang na pwede gawin. Tapos, isang pindot mo lang pwede kang mag-send sa 1,000 or kahit gano'n pa karami increments ng numbers yung pwede mong sendan as long as meron kasi mga website na pwede mong bayaran para gawin yun. Mhm. Yun kasi, yung mga ginagamit ng mga scammers, yung mga link na nandun, para pag click mo yun, is either kukuha sila ng information na pwede nilang ibenta sa ibang mga, okay, para bigyan ko ng context, Facebook is free, Okay. right? Yes po. Pero kasi ang pinaka-concept, business model ni Facebook is, they have your information, ibebenta nila yun sa mga companies na pwedeng fit dun sa profile na nakuha nila sa'yo. Kunyari, mahilig kang mag-post about, sabihin natin, basketball. Kung napapansin mo, yung mga ads na lumalabas sa page mo or sa ibang website, actually sa YouTube and Facebook, basketball, mga jerseys, bola, or any related dun sa mga madalas mong kinukuha or sinesearch na mga keywords. So, yun yung business model na kumikita sila, parang sabihin na natin yung information mo is $1. Isipin mo yung $1 ka lang. So, anything that is free is too good to be true talaga sa internet. Yes. So, yun nga yung sinasabi ko sa Facebook, kapag may mga ganun, you have to be more Vigilant. Yeah, parang vigilant. ganon, na be cautious, wag tayong click ng click or share ng information natin. Kasi di ba meron naman po yun, parang ina-ask tayo kung i-allow ba natin i-share yung mga ganon preference natin. Tapos nagulat nga ako one time, sir, yung naghahanap ako ng shoes, sapatos. So, parang ito, gandun, usap-usap lang or nag-search ako sa Shopee. Tapos maya-maya, sir, kunyari sa Facebook or Instagram, may ads na din ng mga sapatos. Paano kaya yun? Paano nila nalalaman na naghahanap ako ng sapatos? So basically, yung sa search engine mo kasi, mostly sa Google yun, may embedded dun na script or code na kukunin yung mga most search mo. Meron din sa Shopee or anything, basta related sa internet, may mga data silang kinokollect dun. Or kaya yung sinasabi ko na pwede nilang ibenta dun sa mga sellers. Okay. Pero ngayon kasi more on AI na ginagamit nila dun eh. Once na mag-search ka dito sa isang platform na to, may chances na lalabas sa ibang platform. Wow, Ganun pala yung very partner. scary. Kaya pala minsan, kasi ako naghahanap ako ng mga pang-volleyball kasi di ba volleyball player ako. Kaya kapag nag-i-scroll ako sa Facebook, meron siyang lumalabas, tapos sa Shopee. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Paano kaya yun, no? Pinag-uusapan lang natin, tapos biglang lumalabas na. Pero, bago ko makalimutan, sir, kasi naalala ko kanina, nabanggit ko, natanong ko rin yung about sa text.
And na-curious kasi ako. Sorry, madaming question. Na-curious kasi ako, sir, na 'di ba, nire-register na po ngayon yung mga SIM. Tama. So, paano po kaya na until now na parang registered na halos karamihan ng SIM natin ay nakakatanggap pa rin tayo ng mga spam messages and yung mga information natin nalilik pa rin through text and something. Okay, so yung pag-gather ng mga numbers natin, actually, may mga information na yung panahon nung mag-fill up natin nung mga, like yung sa pandemic or actually way back pa, hindi lang nung pandemic. Parang once na mag-access ka dun sa mga public places na naglalagay ka ng number, chances are, you're vulnerable na. Kasi pwedeng ma-access ng kahit sinong tao eh. So, yun yung isang sa mga nakita kong butas dun sa mga spam. Bukod pa dun sa Facebook na pwede nilang binili yung data library nung mga numbers nung tao para gamitin nila doon sa text blast nung scam or nung spam message na sinesend nila. Napaka-effort naman ng mga Tama. scammer kasi gumagastos din sila para mang-scam. Kaya mas maganda kung i-scam din natin sila. Ay, hindi sila i-scam. Ay, meron ako nakita niyan yung parang niloloko niya yung Oo, scammer. kaya kung pag niloloko ka, lokohin mo rin sila, di ba? Ganon. Grabe pala ito si Kian. So, ano pa? May bibigay ka So, ba yun kay na sir nga. na question? Ang pag-uusap natin, di ba, is all about kung yung mga sa cybersecurity natin, yung mga naano natin yung Ayan. message. So, Ayan. how sige. vulnerable are we po ba sa mga cyber attacks? Ay, buti na tanong. Ayan. So, the answer to that question is we are always vulnerable as long as you are on the platform like the internet or Facebook or yun, the media. Kasi your information is always available. Ang pinaka magandang gawin mo dyan is like kung nasa Facebook ka, lagi kang mag-change ng password. And kung mas maganda, mag-activate ka ng 2AF or two-factor authentication. Basically, you can add OTP or meron din, pwede kang maglagay ng biometrics or pwede ka rin maglagay ng hard key, which is yung flash drive mo, meron siyang encrypted code na makakapag-login ka lang kapag sinaksak mo yung flash drive dun sa laptop. May Ay, pwede bayad, pala yun. may bayad ba yun, sir? Binibili yung yung hard key. Binibili siya. So, ako kasi, hindi ako nagpapalit ng password. Lahat ng account ko, same ng Pare-pareho. pare-pareho. Grabe ka naman. Kaya, napaka-vulnerable ko pala talaga, Oo, pag partner. nahulaan ko siguro lahat na, Lahat na ma-open na-access mo. namin. Sige. Lahat ng secrets ko makikita mo. Kaya, ano ba Oo. mas maganda, sir? Yung papalit-palit tayo ng password or yung isa? Kasi di ba meron iba makakalimutin? Mas prone ba sila dun sa mga threats? Yes, mas prone yun kasi meron kasi tayong mga hackers na talagang yung method ng hacking nila is hinuhulaan yung password. So basically kapag di ka mas madaling iwasan yun kasi ang ginagawa nila may kunyari may specific password ka tapos hulaan nila by count. So mag-increment yun. So ang pinaka mas maganda is if ever na pinalitan mo magbabago na naman sila ng bilang or parang kumbaga pag iba-iba naghahabulan kayo parang naghahabulan kayo ng bundok. hindi kanya as long as hindi ka may isang set na password. Yes. Or pwede naman meron kang password na pare-parehas pero sabihin natin sa isang taon meron kang 12 password. Okay. Papalit-palit yun pero hindi mo yung pattern mo hindi mo kunyari yung password mo ng January sa next year hindi mo na siya gagamitin ng January. Iba naman. Kung talagang kumbaga, kung makakalimutan ka sa password mo. Yun yung pinaka the best way. Okay, thank you po. And medyo knowledgeable kasi si sir sa sa media and technology. Kaya medyo na-curious talaga ako na tanungin ito, na-scam na po ba kayo or na-hack Or na po ba kayo? Medyo Kasi kami, vulnerable talaga kami. Kasi wala kaming knowledge about sa mga Yes, tama po. Dyan. Kayo kung may knowledge kayo, meron po ba kayo experience na may share sa amin? Sa hacking, fortunately, hindi pa ako na-hack. Pero there were attempts. Nakikita ko kasi meron mga naglalagin ng accounts ko sa iba-ibang bansa. Ay, So, Kaya nga, yun. diba? So, napaka-helpful talaga na nagpapalit ako ng password and also I activated the 2AF. Pero meron din naman akong mga kaibigan na na-hack dun sa Facebook or Instagram or ano. Pero, nag-report lang sila dun sa help desk ng Facebook. Then,
yun, tinuruan sila by step kung paano mag-recover. Kailangan lang din nila mag-submit ng ID para For mag-recover. verification Yes, for purposes. verification. And kasi ako, hindi ko pa na-try, pero yun nga, parang siguro may mga nagta-try na rin na nag-notif. Ikaw ba, partner, na-try mo? Ay, naka-experience ka ba? Buti naman, wala pa naman partner. Kasi pero meron ako mga kaibigan na ganon, yung mga nagte-text yung code sa doon sa ate ko kasi, meron siyang kakilala na parang tita namin ganon. Tapos, nag-send sa kanya ng link, then hinihingi nung tita ko na parang tita, na hinihingi yung code sa ate ko. Syempre, etong ate ko, alam niya tita ko yon. Pero yung tita ko na yun, nahack yung account niya. Pero etong ate ko kasi, is graduate siya ng computer science. Okay. Maalam siya, medyo maalam naman siya. Ang ginawa niya, pinagtripan niya yung babae, maling link yung sinend niya. Diba? Paano yun? Ano ba? Nanghihingi ba siya sa kamag-anak nung pera or Hindi something? naman, mabuti naman hindi. Ang inaano kasi, parang pinatarget nung hacker, is yung Facebook ng ate ko. Nangangalap lang na information para parang kunyari ganon. mabuksan. Ganon. Ako, siguro, sa friend ko rin, na naka-experience nito na parang nanghihingi naman ng money. Pero akala nito, si friend 1, nag-chat siya kay friend 2 na parang, ay, pautang naman, parang ganon. Need ko kasi ngayon, ASAP. Pasend naman sa Gcash ko, ganon. Pero itong si friend 2, wala siyang alam na si friend 1 ay hindi siya talaga yon. Parang may hawak ng iba yung account niya. So, si friend 2 parang madali siya naniwala kasi akala niya talaga si Kasi friend. close sila, diba? Oo, close sila eh. Akala niya talaga kailangan na kailangan. So, mabait naman siya na pwede naman siya magbigay kung meron siya. And so, iyon na nagbigay siya doon. Nag-send siya sa number na ganito na sined yung friend ko na gamit lang yung Facebook account niya. So, meron bang other way, sir, na para ma-verify sino kaya yung may gamit ng account doon? Or paano kaya mababawi yun na hindi niya na magagalaw or hindi na magagamit ng iba? Yes, so regarding to that, that's identity theft means nagpapanggap yung hacker na for a specific person. Okay. Siguro ang the best way So, dyan talaga na nakikita ko is video call kung hindi kayang Tama. makikita personally or i-meet personally yung tao na yun. Video call to verify talaga kung siya. Tama. Speaking of video call, balik tayo sa ate ko. Ano ate mo? Ayun, nakalimutan ko. Binidyo call nga pala yung yung parang nag-aano sa kanya na nagpapanggap na tita ko. Tapos, hindi sinagot. Kaya ayun, nalaman niya na hindi talaga iyon yun. Kaya maling yung binigay niya, maling code. Ay, buti na lang. And speaking naman dun sa sinabi mo kanina, marami rin akong mga nakikitang ganyang issues or problems sa Facebook na nagpo-post yung nabiktima na, ayun nga, akala niya ito yung babae na yon or lalaki na yon pero hindi pala. Yes, identity theft pala ang Identity tawag theft pala doon. And sa sobrang dami, parang natabunan na tayo ng mga negative effects ng mga media and technology. So, pag-usapan naman natin, baka meron naman yung positive, sir. May ma-share ka ba yung positive na maibibigay sa atin ng media and technology? When we are using internet, ang pinaka-blessing na binigay sa atin ng internet is transfer of data or information all over the world sa pinakamabilis na paraan. Kasi hindi na natin kailangan mag-import-export ng mga mails or documents para ilagay sa ibang bansa. Yun yung pinaka-ano. And also, for education purposes, syempre, yung research, napakabilis na natin. Hindi mo na kailangang pumunta sa mga specific libraries na malayo sa location mo. And also, just like Shopee, yung maraming business opportunity nagbukas ng hindi na kailangan ng malaking puhunan. Which is, pag-online ka ng... Help, yes, big help. Ayun. So, speaking of accessibility, may ma-share ka ba, partner? Paano ka natulungan ng media and technology in your everyday life? So, ang tulong ng media and technology sa akin, siguro yung sa means of communication. Diba? Hindi mo na kailangan pumunta sa kaibigan mo, ay, ganto, ganyan. Lalo na pandemic. Oo, tama. Diba? Nung bawal magkita. Bawal lumabas. Sabi nga ni Kincho, diba? Bawal lumabas. Ayun. So, ikaw naman, partner, ano naman yung natulong sa'yo ng media and technology? Parang
parang ganun nga rin. And, ayun, masasabi ko rin yung pandemic talaga, maiisip natin na sobrang helpful ng media and technology na buti na lang kasi bawal tayo lumabas, yung communication, pati yung parang food natin, di ba? Doon na natin inaasa kasi papadeliver tayo. And yung classes na ano natin. Online class. Yes, online class na ituloy natin yung pag-aaral natin dahil sa Media and technology. Yan. And bago na lang tayo mag-end. May tanong ka pa ba? Ayan, Yes, sir. ano nga po, sir. Due to our current situation in media and technology, ano po ba yung mga ibang threats pa na maibabahagi nyo na dapat tayo maging aware, yung mga bahagi o yung mga PUP, dapat na, ayun nga, may nawala na ako. Baka may hindi pa tayo alam or baka may discover pa na Mga hindi ibang pa na threats pa. hindi pa na naging aware tayo. Okay, so threats on digital or technology is not limited also to digital actually. The one that I think the most used pero open secret is social engineering, which like someone is trying to extract information, specifically malicious or sorry, not malicious but private like passwords or information. So like kakausapin kita tapos bibilugin ko ulo mo para makuha information. Isa sa mga isa sa mga biggest threat yun kasi paano kung makuha ko yung password mo nang nakausap lang kita? Ay. Kahit anong security yun, lagyan mo ng password or OTP or anything na Parang nakasama na dun yung yung galing nung user sa pakikipag-communicate, paano niya may extract yung private information. And ito naman, naalala ko po kasi, yung ngayon, sa modern technology natin, kasi nag-a-advance na, meron naman po na pang-i-scam gamit yung own voice. Parang tatawagan ka nila, tapos yung boses mo, parang boses din ng kamag-anak mo, parang boses din ng mama ko na nanghihingi ng help, punta daw ako sa ospital, kailangan ko daw ng gantong halaga, ganyan. Paano po kaya nila nakukuha yung mga voice natin na ngayon? Sobrang nakakatakot, no? Kasi yung advancement, partner. hindi na talaga tayo Iba yung nakakasabay. tinatawag na yung AI ba yun? Artificial Intelligence. Opo. Yes. Ayun po ba? Yes, Tama AI. ba? Actually, hindi lang sa audio yan eh. Actually, meron ding AI na nakapag-generate ng video. So, pwede yun gumamit ng pictures or other videos na magiging reference ng AI para mag-construct ng video based dun sa liking nung gagawa. So, as long as meron kang sample ng voice or sample ng picture or sample ng video sa internet, yun number one vulnerability na. So, Yes. pinaka-best advice ko para sa lahat is, if you don't want anything na magamit ng iba, don't put it on the internet. Yun yung pinaka-safe way. Yes, yung pinaka-safe. Nakakatakot pala yung AI, no? And napaka-powerful talaga. Oo nga kaya syempre mas maganda na lang for friends na lang, private na lang. Huwag na lang i-public lahat, no, sir? Kaya pala ngayon yung yung mga napapanood ko sa TikTok, si Taylor Swift kumakanta na lang ng Roar ni Katy Perry. Diba? Nag-iiba yung boses. Parang ganun yung naging example ni sir na nag-iba yung boses kasi gawa ng ng artificial intelligence. Oo, at saka pati yung minsan yung mga artista na parang ine-edit out sila. Ganun po ba yon? Yes. Like, for example, si Willie kumakanta ng kanta ni Flo G. Diba? Yung rap star si Willie. Yun, example ng AI yun. Tapos yung tinatawag natin na deepfake, yung meron akong video, yung picture mo, pwede ko yung mukha mo ilagay sa mukha nung nasa video. Isa sa mga sample ng parang siya yung yung AI napanood ko sa kay dramas, ang title niya Celebrity. Tapos parang naghiganti siya. Parang nagbibideo through video na meron siyang meron kasi silang GC, then yung babae na yung parang akala nila patay na. Tapos eto namang si girl na akala nilang patay na, nagbibideo, pero all this time, iba pala siya, ibang mukha pala yung nandoon, pero pag nandoon sa screen, mukha nung akala nila namatay, pero yung sa personal, ibang mukha talaga siya. Okay, ganun yung plot Parang niya. kaibigan niya, oo. So Yung pinaka-plot twist niya. Oo. And nangyari rin talaga sa totoong buhay. So, with this one po, na, yung mga ganong klaseng mga scenario, meron po bang dito, mga
right or legal actions na pwede nating maibigay or dun sa mga ganon? Kasi 'di ba kahit sino po sa TikTok parang pwede nang mag-post ng mga ganon. Ano po bang legal actions na gagawin doon? Kung sa legal actions naman, pwede naman tayong dumulog sa NBI Cybersecurity Tama. Group. So, yun yung pinaka-best way kung gusto mo talagang file ng legal action. Like bullying or may nagpapakalat ng video mo na hindi dapat makita ng public. Something like that. So, sa NBI Cybercrime Group. Okay. And before we go po, is there any advice na lang po sa lahat po ng mga nakikinig sa atin and on how they must use social media platforms and like other advices na lang po overall? Siguro, in everything, there's a good and bad. You need to figure out lang yung balance. And also, think before you click. And as I mentioned earlier, if you don't want to be used by public, don't put it on the internet. Kasi internet is a scary place. Yes, really, really totoo. scary place. Natakot na nga ako kasi nakikinig lang ako Yung mga hindi ko alam dati, biglang kinilabutan na ako nung nalaman ko ngayon. Scary. Roar. So, ang tagal na pala natin nag-uusap, no, partner. Hindi na natin namamalayan yung oras. And pero, wait lang, go. matanong ko lang, yung mga natututunan natin ngayong usapin natin ngayon, baka may i-share ka mga insights. So, ang nagustuhan ko lang sa sinabi ni Sir Josh na as long as we are in the internet world po, we are vulnerable sa mga attacks or sa mga malware. But when we are knowledgeable enough, pwede pala natin siyang ma-prevent, diba? Then naman sa technology, meron rin man siya mga pros na and cons. Pero doon muna ako sa pros. Sige. Ikaw sa cons. Okay lang. Hindi, akin overall na lang, Sige. mamaya. Sige. So, para naman sa una, ang isa siguro na ng technology natin na it makes our life easier. Like sa umusbong na, yung mga shopping platforms, di ba? Yung mga shopping, di na natin kailangan lumabas. And also, ang mapapayo ko lang doon is sa mga, para maging aware sila sa mga hackers, we should always stay informed pa rin naman. So, alam natin kung ano yung gagawin natin kapag naranasan na natin yung ganung bagay. So, ikaw naman, partner. Ako naman yung na lang, overall, pinakatumatak talaga sa akin yung sabi ni Sir Josh na yung wag i-share sa public. Yung ayaw mo naman na ma-share or lumabas or ma-exploit na sa lahat. Na kung kaya naman maging private and yung parang mas safe, para mas safe tayo na hindi naman kailangan ma-share sa buong mundo kasi mas nagiging prone tayo dun sa mga threats and yung mga attacks. And ayun na pala. So, balik tayo sa iyo, sir. Thank you po for being here today and for guesting on our podcast entitled Yay! Hackness Scars. Palakpakan po natin siya. We cannot thank you enough po for giving us innumerable knowledge about the depths of media and technology. super nag-enjoy ako. Kakwentuhan si Sir Josh. Ikaw ba? Ako rin nag-enjoy. Kayo ba, sir? Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy ako. Thank you rin pala for having me here. Yun, napakaganda ng discussion natin yung araw. And before we end this, is there anything else you would like to say or greet or promote? Po? Yes, so thank you for having me here. And yun, thank you din sa school nyo since nakagawa kayo ng gantong project is maganda to. Kasi nung naalala ko ng college days ko, may mga ganyan din kami. And yun, thank you rin sa boss ko sa pagpayag. And Thank you po. yun, shoutout sa mga followers ko sa FB. Ayun po, shout out Shout po. out po. Anyways, yun, salamat. Thanks for having me here, guys. And good luck on your journey. Yes, we are more than thankful po sa pag-unlock nyo po sa amin ulit na Welcome. imbitasyon. And thank you for tuning in to our podcast on the fascinating world of internet hacking. We hope you gained valuable insights into the techniques, challenges, and implications of hacking in today's digital world. Remember, while the internet offers incredible opportunities, it's very essential to stay vigilant and prioritize our security. Ayan. Stay safe online and join us next time for our more discussions on cutting-edge technology and its impact
and our lives. And if you want to learn more, don't forget to subscribe to our official Spotify podcast account at PUP Yes. Scholar Radio. And if you want to be updated sa nangyayari sa ating sintang paaralan at kapwa schoolmates, follow at PUP Create TV on TikTok and YouTube. And also at the PUP Official for Facebook and Instagram. Subscribe, Salamat guys! sa pakikinig mga schoolmates. Muli, kami ang inyong host na sina Kian at Justine, kasama ang buong team ng ng BED 31N It Girls 2.0, na sina Yvonne, Arlene, Gianna, Angelica, and Rachelyn, na nagsasabing lagit-laging gagamitin ang karunungan mula sa iyo para sa bayan. Paalam! Bye-bye, guys! Thank you so much!